Dito muna tayo sa dambuhalang tarangkahan ng Winslon Castle kung saan ang kapalaran ng ating bida ay muling masusubok sa gitna ng sining ng pakikipaglaban. Sa paglapit ni John Eugene sa gate, hinarap siya ng isang guard ng may pormal na pagbati, maligayang pagdating sa Winslon. Narito ka ba para lumahok sa night competition? Matikas at seryosong tumugon ng ating bida, oo. Ako si John mula sa House Eugene. Iniabot ng guard ang listahan para sa pagpaparehistro, paki-sign dito. Ayos lang din kung seal. Pero dahil sigurado ang ating bida sa kanyang autoridad at pagkakakilanlan, binitawan niya ang linyang, gagawin ko ang pareho. Literal na pinirmahan ni Eugene ang papel at itinimpla ang kanyang singsing bilang selyo ng kanyang pagdating. Nagpasalamat ang guard sa kanyang kooperasyon, salamat sa kooperasyon, Sir Eugene. Maaari ka nang tumuloy ng diretso sa kastilyo sa daang ito o manatili muna sa bayan kung gusto mo. Ngunit nag-iwan ito ng mahalagang babala para mapanatili ang kaayusan, ngunit pakiusap, iwasan ang anumang gulo o pakikipag-away sa bayan hanggat hindi pa natatapos ang kompetisyon. Nagtataka naman ang ating bida kung ganoon ba kagulo ang mga kalahok, madalas ba yung mangyari? Tumawa ng bahagya ang guard, haha, hindi para sa mga sumusunod sa night code. Mayroon lang talagang iilan na gumagawa ng mga kaiyahiyang pagkakamali. Tumango si Eugene habang sinusuri ang bawat detalye ng paligid, naiintindihan ko. Tatandaan ko yan. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Nagulat ang sundalo sa tanong ni Eugene, ako. Sumingit naman ang kasama niyang si Miriam na tila hindi maunawaan ang interes ng bida, Sir, bakit mo gustong malaman ang pangalan ng isang random na sundalo lang? Tinitigan ng guard ang espada ni Eugene, at dito na binitawan ng sundalo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, Lancelot Dulac. Literal na napatigil ang hininga ni Eugene sa revelasyong ito. Sabi niya sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng obserbasyon, isang noble na may sariling estate. Kaya naman pala iba siya sa ibang mga sundalo. Totoo nga na ang mga Winslon ay gumagamit din ng mga nobles bilang mga kawal. Sabi naman ni Lancelot nang may kababaang loob, maaari mo na lang akong tawaging Lancelot. Sumagot si Eugene nang may matinding pagkilala, kung ganoon, Lancelot, magkikita tayong muli. Yumukod ang sundalo bilang tanda ng paggalang, opo, sir. Sana ay magtagumpay kayo. At dito na humanga ng todo si Miriam sa tindi ng yaman at lawak ng lugar, nabalitaan ko na ang apelyido ng isang dakilang noble ay ginagamit para pangalanan ang kanilang mga estate. Ito ang perpektong halimbawa, sulit ang pagpunta rito ng napakalayo. Isang dambuhalang ambisyon ang biglang lumabas sa bibig ni Miriam, hindi ba't parang doble ang laki nito kumpara sa Archibald Castle? Nanakawin na ba natin ang lugar na ito? Ha? Ngunit sa mismong sandaling yun, habang papasok na ang ating bida, biglang nagbago ang hangin sa paligid. Habang naglalakad ang kabayo ni Eugene, ilang mga sundalo ang biglang humarang sa kanilang daanan. Yanig ang buong paligid. Isang panibagong tensyon na naman ang nag-uumpisa bago pa man magsimula ang paligsahan. Sa gitna ng tensyon sa tapat ng dambuhalang tulay na nag-uugnay sa bayan at sa kastilyo ng mga Winslon. Habang papalapit ang ating bida na si Eugene at ang kanyang grupo, isang mapangahas na sundalo ang humarang sa kanilang daraanan. Sigaw ng kawal, hoy, ikaw! Tigil! Napatigil ang ating bida at nagtanong ng may pagtataka. Diretsyong binitawan ng mga kawal ang kanilang pakay, kailangan mong pumasa sa isang test para makadaan dito. Napakunot ang noo ni Eugene, isang test. Hindi na nakapagpigil ang kasama niyang si Miriam sa tindi ng inis, ano ba tong kalokohan na to? Ipinatupad ng mga kawal ang kanilang pansariling batas, napakaraming mga palamunin at walang kwenta ang pumupunta rito dahil sa mga premyo ng kompetisyon. Papapasukin lang namin kayo kung makakapasa kayo sa test. Ilabas nyo na ang inyong mga espada. Napakakapal ng mukha ng mga ito. Sinuri ni Eugene ang sitwasyon at nagtanong, inutusan ba kayo ni Count Winslon na gawin ito? Ngunit si Miriam ay wala ng pasensya, umalis kayo sa daan. Pilit na idinaan ni Eugene sa diplomasya ang usapan, sinabi sa akin ng mga security guard na ang pakikipaglaban sa loob ng bayan ay hindi pinahihintulutan. Ngunit tumawa lang ng nakakaloko ang sundalo, napakabobo. Hindi ito ang bayan. Narito tayo sa itaas ng ilog na nasa pagitan ng kastilyo at ng bayan. Hindi rin gusto ng Count ang mga walang silbing knight, kaya pinapayagan ang ganitong gawain.
Dito na ni-realize ni Eugene ang totoong motibo ng mga bastardong ito. Sabi ng ating bida, naiintindihan ko. Sinusubukan niyo lang bawasan ang kompetisyon. Sumigaw si Eugene sa kanyang tapat na tauhan, Luke. Sa isang pikit mata, biglang may dalawang dambuhalang palakol ang mabilis na umiikot patungo sa ating bida. Ngunit sa tindi ng kanyang instinto, literal na sinalo ito ni Eugene nang hindi man lang tumitingin. Napakalupit na reflexes. Inihanda niya ang kanyang stance habang ang mga sundalo ay napatigil sa hilakbot. Wika ng isang kawal, sinalo niya ang mga battle axe na lumilipad patungo sa kanya nang hindi man lang tumitingin. Sinubukan pang palakasin ng isa pang kawal ang loob ng kanyang mga kasama, ayos lang yan. Mananalo tayo, sigurado akong magiging napakabagal niya. Ngunit nagkamali sila ng kinalaban. Dahan-dahan na bumaba si Eugene mula sa kanyang kabayo at humakbang pasulong habang pinapakawalan ang kanyang dambuhala at nakakangilabot na dark aura. Isang presensya na parang langit na bumabagsak sa bigat. Malamig na nag-utos ang ating bida, magaling ang ginawa niyo. Ngayon, umatras na kayo. Mabilis na sumunod si Luke, opo, master. Humalakhak naman si Miriam ng napakabangis, patay na kayong lahat ngayon. Hindi pa rin nagpapatalo ang pinuno ng mga kawal at naghamon, sugod, bata. Magiging mabait kami at lalabanan ka namin ng 1 versus 1 kung gusto mo. Ngunit ang ating bida ay wala ng panahon para sa mga laro. Mabilis na sumugod pasulong si Eugene habang hawak ang dalawang battle axe. Binitawan ni Eugene ang pinaka-solid na hamon, magsabay-sabay na kayong lahat. Ngunit sa gitna ng pagsugod, may napansin si Eugene mula sa malayo. Isang misteryosong figura ang kumuha ng kanyang atensyon. Sumigaw ang sundalo, mamatay ka. Napakabangis ng ating bida. Kahit nakatingin sa malayo at inoobserbahan ang misteryosong tao, literal na iniwasan lang ni Eugene ang espada ng kalaban nang parang dumaan na hangin. Ang mga sundalo ay tuluyan ng binalot ng matinding gulat at pighati. Walang magagawa ang kanilang hamak na lakas sa harap ng isang tunay na halimaw na tulad ni Eugene. Nagulat ang kanyang mga kasama sa biglaang pagtigil na ito. Sigaw ni Miriam, bakit ka biglang huminto? Maging ang tapat na si Luke ay napasigaw sa kaba, Master. Ngunit walang pakialam si Miriam sa panganib, bagkus ay mas inisip ang kanyang mga pangarap. Binalikan niya ng sigaw ang ating bida, anong ginagawa mo? Ayusin mo ang sarili mo. Hindi ka pwedeng mamatay bago mo maitayo para sa akin ang gintong kastilyo na yan. Napakalupit na hiling mula sa isang kasama habang nasa bingit ng panganib. Sa mismong sandaling yon, muling sumugod ang pinuno ng mga kawal ang sumubok na samantalahin ang pagkakataon at umatake mula sa likuran. Akala niya ay mahuhuli niya ang ating bida nang hindi handa. Sigaw ng sundalo nang may nakakalokong tawa, tumingin ka sa likod mo, sir, tapos na ang laban para sayo. Ngunit dito na natin makikita ang tunay na bagsik ng ating bida. Dahan-daang lumingon si Eugene at dito na nagsimulang magbago ang lahat, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kulay pula na parang isang tunay na demonyong nagising. Malamig niyang binalikan ang kawal, tapos na, kamo. Literal na napatigil ang hininga ng pinuno ng mga kawal sa tindi ng presensyang nakita niya. Napapaatras siya sa hilakbot habang nakatingin sa mga mata ng bida, ano tong mga nakakatakot na mata na to? Hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng ating bida. Sa isang napakabilis na galaw, inatake siya ng Eugene at tumama ng napakalakas sa kanyang katawan. Sa tindi ng impact, hindi na nakapag-react ang kawal at literal na tumalsik ng napakalayo hanggang sa mahulog sa ilog. Isang malakas na sigaw na lang nito ang narinig. Tumingin ang ating bida nang may panghahamak, hindi yan maganda. Natigilan ang ibang mga sundalo nang makita ang sinapit ng kanilang pinuno, Sir Balzac. Pero ang ating bida, napakalamig ng titig at halatang nagsisimula pa lang siyang magsaya. Binitawan niya ang kanyang susunod na hatol, nagsisimula pa lang ako. Muling umatake si Eugene nang mas mabilis pa sa kidlat. Isa na namang kawal ang tinamaan at tumalsik din palayo. Napamura na lang ang kalaban sa tindi ng bilis ng ating bida, lintik na. Paano siya naging ganito kabilis? Tumalon ang ating bida sa ere at inihanda ang isa pang malupit na atake, masyado kayong mabagal. Isang sundalo ang tuluyang na-knockout sa lupa mula sa atake na yon. Sa puntong ito, isa na lang ang natitirang sundalo na nakatayo. Tumingin ang ating bida habang hawak ang kanyang sandata. Ikaw na lang at ang nag-iisa kong battle axe ngayon.
Napasigaw sa takot ang kalaban. Tinitigan siya ni Eugene gamit ang kanyang nakakatakot na mga mata at nagtanong, gusto mo bang sumunod? Dahil sa tindi ng takot, mabilis na umiling ang sundalo bilang tanda na ayaw na niyang lumaban. Habang nagaganap ang lahat ng kaguluhang ito, ang guard sa gate na si Lancelot Dulac ay seryosong pinapanood ang bawat galaw ng ating bida. Napailing na lang siya habang namangha sa tindi ng presensya nito, nakupo. Napakalupit ng entrance na ginagawa niya. Samantala, lumipat ang eksena sa loob ng Castle Throne kung saan naghihintay ang Lord. Nagtataka siya kung bakit hindi pa dumarating ang ating bida, bakit hindi siya tumutuloy dito para batiin ako kung narito na siya sa daang ito. Siya ba ay nasugatan? Sumagot si Lancelot Dulac upang magbigay ng ulat, hindi naman seryoso. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla siyang nagtungo sa mga camp sa labas. Napaisip ang Lord sa kakaibang galaw ng bida, hindi ba niya gustong manatili rito? Isang misteryosong desisyon mula sa ating bida na si Eugene na tila may iba pang planong gagawin sa labas ng kastilyo. Nagbigay ng ulat si Lancelot Dulac na siyang yayanig sa kumpiyansa ng kanyang pinuno. Ang pinakamahalagang bagay ay ito, hawak niya ang Wolf Slaughterer. Literal na napatigil ang hininga ng Lord sa matinding gulat. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang pilit na pinoproseso ang impormasyon. Hindi maaari. Bakit nasa kanya ang espada ni Sir Anne Taylor? Napakasama kung gumagamit lang siya ng isang kopya o fake nito. Pero kung totoo yan, dapat akong magalit ng husto. Binitawan ng Lord ang kanyang pinal na utos, pumunta ka at suriin. Ang espadang yun ay hindi para sa kahit sino lang. Samantala, lumipat ang eksena sa kampo ng ating bida na si Eugene. Sa gitna ng dilim, hindi na nakatiis si Miriam at nagtanong, Sir, bakit hindi tayo pumasok sa loob ng kastilyo? Kailan pa tayo magkakaroon ng pagkakataon na manatili sa ganoong kagandang kastilyo? Pero sa kanyang isip, nanginginig na ang ating espiritu ng tubig sa takot, sobrang natatakot na akong magreklamo tungkol dito ngayon. Bakit ba galit na galit siya? At dito na sumabog ang pinakamalamig na monologo ni Eugene. Sabi niya sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa puot, muntik ko nang pasukin ang kastilyo dala ang aking espada. Sigurado ako. Yun ang paladin na pumatay sa akin noon, si Dirk. Isang dambuhalang saksak mula sa kanyang nakaraang buhay ang muling nagdugo. Ngunit bilang isang matalinong mandirigma, pinigilan ni Eugene ang kanyang instinto, pero magiging malubha ang mga kahihinatnan kung papatayin ko lang ang isang paladin sa kastilyo ng Count. Kailangan kong maging mapagpasensya. Magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon. Gagawa ako ng pagkakataon kung kinakailangan. Napakalupit na paninindigan. Handa siyang maghintay para sa perpektong oras ng kanyang paghihiganti. Sa labas naman ng kampo, hindi tumitigil ang bulungan ng mga kawal, hindi ba't yun ang mga kabalyero ni Count Winslow? Tanong ng isa. Bakit siya narito? Para makita siya? Dagdag pa ng isa. Humanga rin sila sa kagamitan ng mga dumating, nakita ko sila kanina. Ang kanilang kagamitan at baluti ay mukhang napakamahal. Pero ang iba ay hindi kumbinsido, hindi ko alam. Iyon lang ang kahanga-hanga sa kanila. Oh, tingnan nyo, dito na lumabas ang ating bida mula sa kanyang tolda. Sabi ni Eugene sa kanyang isip habang naiirita, maingay. Napansin niya ang paglapit ng mga kabalyero at sundalo, sila ba yun? Mukhang may kailangan sila sa akin. Parang pamilyar sila sa kung anong paraan. Ang kakaibang amoy na hinaluan ng amoy ng metal, ang taas, pati na rin ang paraan ng kanilang paglalakad. Yanig ang buong kampo sa tindi ng presensya ng mga dumating. Isang kabalyero na balot ng baluti at may helmet na tumatakip sa kanyang buong mukha ang huminto sa harap ni Eugene. Sa isang formal at may awtoridad na boses, binitawan ng knight ang kanyang pagbati, Sir Eugene. Napakabangis. Mukhang ang paglalakbay ni Eugene sa Winslow ay magbubukas ng isang madugong pinto patungo sa kanyang nakaraan at sa mga taong kumuha ng kanyang buhay. Habang nakatayo ang ating bida sa harap ng balot na kabalyero, dahan-dahan niyang ni-realize ang isang pamilyar na bagay sa kanyang pandama. Maging ang boses niya. Sabi ni Eugene sa kanyang isip habang sinusuri ang bawat tunog na nagmumula sa kausap. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida at binitawan ang linyang yayanig sa pagtatago ng kausap, anong nagdala sa iyo rito? Nakabaluti ka pa ng buo, Lancelot Dulac. Literal na napatigil ang mundo ni Lancelot sa tindi ng gulat.
Hindi niya akalain na sa kabila ng makapal na metal na tumatakip sa kanyang mukha, ay mabilis siyang matutukoy ng ating bida gamit lang ang kanyang matalas na instinto. Nanginginig na reaksyon ni Lancelot sa tindi ng revelasyon. Inamin niya ang husay ni Eugene sa gitna ng nakatutulig na katahimikan, mayroon kang matalas na mata. Sa isang pormal na galaw, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang helmet para ipakita ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng araw. Isiniwalat ni Lancelot ang dambuhalang pakay na nagdala sa kanya sa kampo, inutusan ako ni Count Winslow na pumunta rito. Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunti sa iyong oras. Mayroon akong napakahalagang pakay sa iyo. Isang seryosong politikal na usapin na tila magbabago sa takbo ng night competition. Ngunit sa gitna ng ganitong kabigat na paanyaya, nanatiling tahimik at hindi matitinag ang ating bida, tinitigan niya lang si Lancelot nang walang kabog-abog, habang pilit na binabasa ang bawat posibleng plano sa likod ng mga salita nito. Napakabangis ng katahimikan ni Eugene. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.